Noong gabi, hindi makatulog si Joel. Iniisip niya kung anong mangyayari pagkalipas ng isang linggo. Papalit-palit siya ng pwesto sa higaan. Noong hindi makatulog ay sinipagan na lang niyang magdasal sa may kapal. Marahan niyang ipinikit ang mga mata niya. Dagli niyang naalala si Liza, ang kanyang asawa, at si Carla, ang kanyang anak. Pati na ang masasayang sandali nila noon bago maganap ang trahedya. Kahit nakapikit, naluluha pa rin siya. Napanaginipan ni Joel ang buhay niya noon. Bago siya makulong, simpleng buhay lang ang meron sila ni Liza, ang kanyang asawa. Maliit na bahay sa tabi ng estero. Anak na si Carla na noon ay 10 taon pa lang. Hindi marangya pero puno ng tawa at pagmamahalan. "Joel, gising na, malilate ka na sa trabaho." Tawag ni Liza noon, sabay lapag ng kape sa mesa. "Sandali lang, mahal." Sagot niya, habol ang antok. "Alam mo namang mahaba pang biyahe sa pier." Kumain silang tatlo ng pandesal para sa agahan. Si Carla, masayang nagkukwento tungkol sa project niya sa paaralan. "Papa, ako po ang magiging star dancer sa program namin sa school." Pagmamalaki nito. "Talaga? Aba, dapat mag-practice ka na. Sasayaw din ako sa gilid ng stage." Tawanan silang tatlo, mga tawanan na sa huli magiging alaala na lang. 6 na beses tumunog ang bakal na kampana sa pasilyo bago tuluyang bumukas ang rehas. Ito ang ingay na gumising sa kanya. Sa loob ng dormitoryo, tahimik na bumangon at umupo si Joel sa gilid ng kama. Nagbibilang sa daliri, parang batang inaalo ang sarili. 7 araw, 1 linggo na lang at lalabas na siya. Humigpit ang hawak niya sa maliit na lumang notebook. Ang pahina sa gitna ay puro guhit ng kalendaryo. XXX. Ngayong umaga, bilog muna. Mamayang gabi, sa kanya na tatatakan. Hindi niya alam kung anong klaseng mundo ang sasalubong sa kanya sa loob ng 7 araw. Pero sa kabila ng lahat ng alaala ng gabing yon, may munting tinig sa loob ng puso niya na paulit-ulit na nagsasabi, may pag-asa pa. "Joel!" Boses yun ni Pastor Ben sa bungad ng selda. Bitbit ang maliit na bag na puno ng polyeto at librong manipis. Payapa ang mukha ni Pastor, laging parang may dalang liwanag sa lugar na puno ng anino. Tumayo si Joel. "Pastor, may oras tayo sa kapilya. Tara." Tumango lang si Joel. Sa pagdaan nila sa pasilyo, sumabay ang ibang PDL o Person Deprived of Liberty na nagve-video ke sa di kalayuan. May kumaway, may kumindat, may tumikhim ng panunuya. Sanay na si Joel sa ingay na yon. Tunog ng umaga sa kulungan, lata, tsinelas at halakhak na may bahid ng pagod. Sa kapilya, kakaiba ang katahimikan. Ilang plastik na silya, ilang lamesa at maliit na krus. Umupo silang dalawa. 7 days, bungad ni Pastor Ben. Nakangiti. "Kumusta sa pakiramdam?" "Parang pagtakbo po, Pastor," sagot ni Joel. "Masarap sa simula pero sa dulo, sumasakit ng tuhod." "Normal yan. May plano ka na ba sa paglabas mo?" "Yun po ang problema. Wala. Meron sana mag-apply sa warehouse sa Tondo pero PDL po ako." Tumango si Pastor. "Hindi na natin mabubura yon. Pero pwede mong patungan ang kabutihan ng mga mali mong nagawa noon. Araw-araw." Nanahimik si Joel. Binigay ni Pastor ang maliit na papel. Lista ng mga contact ng mga NGO at simbahan na tumutulong sa mga lumalabas. "Subukan mo to. May kakilala rin ako na may karinderya. Maliit lang pero marangal." "Karinderya?" "Mainit, maingay, mabango kapag sinipag ang kusinera. At higit sa lahat, araw-araw ay may uuwi ang amoy bawang at toyo." Ngumiti si Pastor. "Mabuting amoy para sa bagong simula." Hindi napigilan ni Joel ang mapangiti. "Salamat ho, Pastor." "Si Carla, kumusta na?" Parang may nanlamig sa batok ni Joel. Hindi ko ho alam." "Sumulat ka ba kagabi?" "Sumulat po ako araw-araw. Hindi ko alam kung binabasa niya." "Narinig mo ba nung huli?" "May visitation si Carla nung nakaraang buwan. Hindi siya tumuloy."
Nagpapadala lang ng bag, may t-shirt, sabon, ballpen, at sulat na maikli. Busy po ako, Papa. Saglit na tumikhim si Joel. Maiksi pero mabigat. May mga salita talagang mabigat kahit maiksi, Sabi ni Pastor. Hindi ka susukuan ng anak mo kung hindi mo rin siya susukuan. Hindi ko ho siya susukuan, Pastor. Mariing tugon ni Joel, halos pabulong. Hindi ko ho siya iiwan kahit isang hakbang. Nagkatinginan sila. Sa tahimik na kapilya, maririnig ang mahinang hangin mula sa luma at kalawangin na bentilador. Kinuha ni Pastor ang isa pang papel. Schedule ng re-entry class bukas. Basic resume, mock interview, at pagharap sa diskriminasyon. Tinanggap ni Joel. Babalik ako bukas, sabi ni Pastor. Mag-practice tayo at Joel, kapag may tanong ka tungkol sa... Nag-atubili si Pastor. Sa gabing yon, nandito lang ako. Napatingin si Joel sa sahig. Hindi po ako handang magsalita. Hindi pa. Okay lang, hindi ko pinipilit. Umiling si Joel at ngumiti ng malungkot. Salamat ho, Pastor. Kinagabihan, maingay ang selda. May nagkakantahan gamit ang lata. May nagkakasiyahan sa barahat. Parang piyesta sa loob. Ngunit si Joel, na natiling tahimik sa sulok, nakatalukbong ng kumot na tila hadlang sa gulo ng paligid. Sa liwanag ng halos maubos na flashlight, dahan-dahan niyang inilabas ang lumang notebook. Punit-punit na sa tagiliran, tanging saksi sa lahat ng pangarap at pangungumpisal niya. Carla, anak, 7 araw na lang. Marahan niyang isinulat. Hindi kita pipilitin sumundo, pero kung darating ka, hindi kita tititigan na parang iba. Anak kita at hindi ako tatakbo. Huminto siya sandali, pinagmamasdan ng bawat salita, saka nilagyan ng tuldok, parang panata. Muling ibinulsa ni Joel ang notebook at idiniin ang mukha sa unan. Pilit na isinasara ang isip. Ngunit kahit pumikit siya, bumabalik pa rin ang mga anino ng nakaraan. Serena, kumikislap na ilaw, sugatang kamay, at boses na paulit-ulit na humihiyaw ng tulong, parang lumang radyo na hindi niya pa mapahinto. Kinabukasan, nakapila si Joel sa re-entry class. 10 silya, 10 lalaking sabay-sabay huminga bago sagutin ang tanong. Bakit namin kayo dapat kunin? Nang siyang tinawag, diretso ang sagot. Dahil hindi ako mawawala sa trabaho. Masaya ako maghuhugas, magbubuhat at magbabantay. At dahil napagdaanan ko ng pinakamasakit, alam kong kakayanin ko ang anumang mahirap na gawain. Tahimik ang silid, maya-maya'y pumalakpak si Pastor Ben. Ayos! Yan ang tono! Paglabas, binigyan sila ng 30 minutong pahinga sa quadrangle. Dinukot ni Joel ang lumang cellphone. Limitado lang ang oras ng paggamit tuwing linggo. Rumesba ka na! Biro ng bantay na parang kuya, sabay abot ng ngiti. May load ka pa! Nag-type si Joel. Carla anak, kumusta ka? Wala akong hinihingi. Gusto ko lang malaman kung okay ka. May trabaho akong hahabulin paglabas. Sana makita kita kahit saglit. Mabilis niyang pinindot ang send. Walang typing bubbles dito. Prepaid at mabagal. Kaya naghintay siya. 5 minuto, 10, 15. Wala. Isinara niya ang cellphone at isiniksik sa supot. Tahimik pero sa loob-loob niya, kumakapit pa rin sa munting pag-asa na baka sa susunod ay may sagot na. Lumipas ang 2 araw na parang mabigat na hangin. 5 na lang. Sa medical exam, normal naman ang resulta. Sa clearance, may papel pa siyang ilalakad. Sa hapon, pinatawag siya ng isang bantay. May bisita ka? Napatigil si Joel. Si Carla? Hindi, nakalagda dito. Pero dalaga, payat at may backpack. Sumikip ang dibdib ni Joel. Naglakad siya papuntang visitors area. Puti ang mesa, may salamin sa gitna. May teleponong itim na parang luma sa call center. Nandoon ang dalagita. Nakayoko, may hawak na bote ng tubig. Si Carla, mas mataas na ito, mas matulis ang panga. Mukhang malapit ng magkolehiyo.
nakasalamin. Umupo si Joel, binitbit ang telepono. Dahan-dahan. Anak, Bumigat ang boses niya, parang sinasala ng bato. Hindi agad kinuha ni Carla ang telepono. Tumingin lang sa kanya, diretso, malamig. Maya-maya dinampot niya ang handset at inilapit sa tenga. may kailangan ka? Tanong niya, simple, walang galit sa tono pero wala ring lambing. Wala, gusto lang kitang makita. 5 araw na lang. Tumango si Carla na parang kailangan lang niyang ipakita na narinig niya. Hindi dahil may gusto siyang sabihin. Okay ka ba? Tanong ni Joel. Nag-aaral ka? Okay lang, tipid na sagot nito. Nagpa-part-time ako sa tindahan ni tita para sa allowance. Pasensya. Hindi ko kailangan yun, Papa. Putol ni Carla, mahinahon pero matalim. Hindi ako pumunta rito para pakinggan ng pasensya. Napakagatlabi si Joel. Bakit ka pumunta? Napabuntong hininga si Carla. May magpapalabas ng project video sa school tungkol sa Christmas memories. Kailangan ko lang makita ulit kung anong itsura mo. Nag-angat siya ng mata. Para malaman ko kung kaya ko pang tanggapin kung sakali. Hindi ko alam. Basta. Salamat sa pagpunta. Wika ni Joel, halos pabulong. May trabaho ka ba paglabas? May tinuturo si Pastor, karinderya. Probationary lang siguro. Tumango si Carla. Ayos, sandaling katahimikan. Hindi ko pa rin alam kung pupunta ako sa araw na lalabas ka. Hindi kita pipilitin. Pero kung pupunta ako, dagdag ni Carla. Walang drama. Ayokong marinig yung huminto siya. Pinigil ang salita. Yung gabi na yon, namula ang tenga ni Joel. Hindi ako magsasalita tungkol doon kung ayaw mo. Salamat. Inilipag ni Carla ang telepono. Tumayo ito. Sige na, mauuna na ako. Carla, Ano? Agad na sabi nito. anak kita. Dalunok ni Joel ang kaba. Pilit pinatitibay ang tinig. Kahit anong sabihin ng iba sa'yo, kahit anong pinaniniwalaan mo ngayon, hindi nagbabago yon. Hindi kumibo si Carla. Nakatitig lang siyang sandali. Malamig ang mga mata bago ibinaba ang telepono. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Diretso ang hakbang, walang lingon. Si Joel naiwan sa mesa. Nakahawak pa rin sa handset na nakadikit sa tenga. Wala na ang boses ng anak pero rinig pa rin niya ang sariling hininga. Malalim, mabigat at parang umaalingaw-ngaw sa loob ng plastik na linya ng telepono. Nanginginig ang kamay ni Joel nang ibaba ang handset. Malapit na. Huling Sabado, bago siya lumaya, nagkapi sila ni Pastor Ben sa likod ng kapilya. 3-in-1 sa styro. Amoy mantika mula sa kusina ng kulungan. Umuulan ng kaunti, nag-iwan ng tuldok-tuldok sa semento. Nakita mo siya? Tanong ni Pastor ng malumanay. Oho, nakita ko. Anong pakiramdam? Parang pintuan na may kadehenang maluwag. Kayang buksan pero wala pa akong lakas. Hintayin mo. Pastor, kapag lumabas ako, hindi ako pwedeng bumagsak. Tumingin si Joel sa malayo. Magwawalis ako, maghuhugas, magbubuhat kahit ano. Basta hindi ako tatakbo. Hindi ka tatakbo, Ulit ni Pastor. At kung sakaling madapa ka, hindi yun pagtakbo. Pagbangon pa rin ang kasunod. Umiling si Joel at napangiti. Sana nga. May isa pa akong paalala. Sabi ni Pastor, mahinahon. Kapag may humusga sa'yo, makinig ka. Pero piliin mo ang kung alin ang totoo. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng mahaba sa lahat. Hindi mo trabaho ang kumbinsihin ng buong mundo. Tumango si Joel. Trabaho ko lang araw-araw pumili at gawin ang tama. Ngumiti si Pastor. Saka kumindat. Yun lang ang mahalaga. Dumating ang araw bago siya lumaya. Nilinis ni Joel ang locker na wala naman talagang laman. Isang t-shirt, 2 brief, notebook at lumang litrato na nakatalikod. Hindi niya kayang tingnan. Inilagay niya ang litrato sa gitna ng notebook at isinarado iyon. Sa hapon, sumilip sa bintana ang sinag ng araw.
Pumuputol sa alikabok. Malakas ang tawanan sa kabila. May nag-aayos na ng damit. Parang graduation bukas. Si Joel, tahimik lang. May lumapit na kaselda. Si Nestor na laging may libro. Tol, sabi ni Nestor. Paglabas mo, wag ka muna maghanap ng gulo ah. Baka mamimiss mo kami, bumalik ka agad. Ngumiti si Joel. Hindi na ako babalik. Sisiguraduhin mo kasi pag na-miss mo yung ulam dito, wala ka talagang babalikan. Tumawa si Nestor ng malakas tapos biglang seryoso. Seryoso Joel, kaya mo yan. Kakayanin ko, sagot ni Joel. Salamat Nestor. Wala yun, balitaan mo kami kung naging mayor ka na ng karinderya. Hindi ako mayor, tagahugas ng plato lang. Doon magsisimula ang lahat, sa plato. Kinuha ni Nestor ang kamay ni Joel at kinamayan ito. Mag-iingat ka, brother. Pagbalik ni Joel sa kama, isinira niya ang mata. Kinuha sa bulsang notebook. Huling pahina ng linggong to. Sinulat niya. Bukas, pipiliin ko ulit. Kinabukasan, maaga pa, may briefing sa receiving area. Pirma dito, pirma doon. Tinanggal ang ID na kulay dilaw. Nakatayo si Joel sa dulo, bitbit ang supot, nakikinig sa boses ng opisyal na parang radyo. Good luck, wag nang bumalik. Sa gate, naghihintay si Pastor Ben, nakapayong. Handa ka na ba? Hindi ko ho alam. Tapat na sagot ni Joel pero lumabas ang paa niya. Tumapak sa kalsada sa labas. Parang panaginip, iba ang amoy ng hangin. Sabong panlaban na hindi amoy kulungan, usok ng jeep, bagong pandesal sa kanto. Sumakay na tayo. Alok ni Pastor, itinuro ang lumang multicab. May dadaanan tayo. Saan po? Karinderya. Agad-agad? Oo, agad-agad. Sa biyahe, nadaanan nila ang tulay. Umupo si Joel sa tabi ng bintana, nakatingin sa ilog na maputik ang agos. Sa pampang, may mga batang nag-aagawan sa lumulutang na tsinelas habang isang lumang bangkang kahoy ang marahang dumaraan. Tahimik si Joel, mahigpit ang pagkakahawak sa supot na dala. Paminsan-minsan, sinisilip niya ang cellphone. Walang mensahe. Hindi niya kailangan sagutin ka ngayon, sabi ni Pastor, hindi tumitingin pero para bang nababasa ang laman ng isip ni Joel. Alam ko, sagot ni Joel, marahang pumikit, saglit na huminga ng malalim. Pero sana makita niya akong pumipili. Huminto ang multicab sa tapat ng Karinderya Roseng. Maliit na tindahang may kupas na berdeng pintura, lumang signboard na nakasulat ang Sulit Meals. Sa loob, 3 mesa lang ang nakahanay. Sa harap, may counter na may lumang kaha at plastik na takip na nagsisilbing harang. Sa gilid, bukas ang kusina. Doon bumubuga ng usok ang kawali. Tumatalsik ang mantika at kumakalat ang amoy ng bawang at toyo hanggang bangketa. Lumabas si Pastor at kumaway. May tumingala mula sa kusina. Babaeng may maamong mukha pero matatag ang tindig. Si Aling Rosing, nakasando, may apron at nakaipit ang ballpen sa tenga. Pastor! Bati ni Aling Rosing. Eto na ba yung sinasabi mo? Opo, tumingin si Pastor kay Joel. Si Joel, kakalaya lang, tahimik at masipag. Lumapit si Joel, marahang umiti. Magandang umaga po. Sinipat siya ni Aling Rosing mula ulo hanggang paa. Hindi mapanghusga kundi tapat. Kaya mo bang magbukas ng alas 7 at pagsara ng alas 9? Kaya po. Marunong ka bang magayos ng ulam sa tray na hindi kumakalat ng sabaw? Kakayanin ho. Marunong ka bang sumagot sa suki kahit pagod ka na? Tuturuan niyo po ako kung paano ang tamang tono. Tumango si Aling Rosing, bahagyang ngiti, parang pumasa sa pasang-awa. Probationary, 1 linggo muna, kung maayos ka, extend. Kung hindi, hindi kita aayawan bilang tao. Pero hindi pwede yun sa negosyo, walang personalan. Tanggap ko ho. May kasama kang mas matagal dito, si Dino. Itinuro niya ang lalaking nagbubukas ng kaha. Nasa mid-20s, maporma, nakakap. Mabilis kumilos. Tumingin sandali si Dino at ngumiti kay Joel. Boss! Bati ni Dino kay Aling Rosing.
Ako nang bahala magturo sa kanya. Salamat, sagot ni Joel. Pasok na kayo, marami tayong gagawin, utos ni Aling Rusing. Pumasok si Joel, agad siyang binigyan ng basahan ng tray ng listahan ng presyo. Itinuro ni Dino ang kaha. Huwag ka munang lalapit dito, dito ako. Ikaw sa linya ng ulam at hugasan. Ayos lang. Relax lang, tol. Dagdag ni Dino, nakangisi. Madali lang to, basta mabilis ang kamay. Tumango si Joel, nagkontrol siya ng paghinga. Inalala ang mga taon sa loob kung paano siya natutong kumilos nang hindi sumasablay. Nagsimula ang araw. Suki, barya, 3 ulam, extra rice, pahingi ng sabaw. Si Joel, tahimik na kumikilos, parang lumang makina na pinahiran at muling pinaandar. Pagsapit ng tanghali, may ilang suking napapatingin sa kanya. Bago ka? Tanong ng Ale. Opo, sagot ni Joel, maayos ang tono. Masinop ka, salamat ho. Sa likod, sumilip si Dino sa kaha, mabilis magbilang. Minsan, nasisilip ni Joel ang kamay ni Dino na kumikilos sa loob ng drawer. Bilis na parang sanay sa salapi. Iba to kumilos, naisip ni Joel pero ipinagkibit balikat niya. Bago lang siya doon. Pagsapit ng hapon, dumating si Pastor Ben upang magpaalam. Iiwan na kita. Bukas, kaya mo na to. Kaya ko ho, sagot ni Joel. Mag-text ka kung may kailangan. Salamat ho, Pastor. Joel, pahabol ni Pastor patungo sa pintuan. Araw-araw. Araw-araw ho, balik ni Joel. Napasandal siya sandali sa pader. Tinitingnan ang buhay sa loob ng karinderya. Si Aling Rusing, maliksi sa kawali. Si Dino, mabilis sa kaha. Si Joel, nasa gitna, tagahatid ng ulam, tagapunas ng mesa, tagapagbuhos ng sabaw. Simple, walang drama, eksaktong kailangan niya. Noong magsarado na, pinunasan ni Joel ang huling mesa. Nilingon niya ang labas. Mga parol na nakasabit sa poste. Mga bata na naglalaro ng tansan at radyo sa kapitbahay na tumutugtog ng lumang kantang pamasko kahit hindi pa naman Disyembre. Naalala niya si Carla kung paano ito tumayo at umalis ng walang lingon. Sumakit ang dibdib niya pero hindi niya hinayaang malunod dito. Joel! Tawag ni Aling Rusing. Maaga ka bukas, siguradong pilang tao dito. Oho, maayos ka ngayong araw. Dagdag ni Aling Rusing. Tingnan natin bukas, diretsong sabi nito. Salamat ho, ma'am. Pagkatapos isarang pinto at ilak ang kadena sa harap ng karinderya, ibinaba ni Joel ang timba. Nagpaalam siya kay Dino. Pre, good job, sabi ni Dino, nakatawa. Nilalaro ang susi ng mga kaha sa daliri. Bukas ituturo ko sa iyo kung paano mas mabilis. Sige, ingat, tugon naman ni Joel. Naglakad si Joel papunta sa maliit na kwarto sa likod pansamantala na tutulugan. Pahintulot ni Aling Rusing para sa mga bagong tauhan na walang mauwian. Sa dilim, binuksan niyang bintana. Pumasok ang amoy ng pritong toyo mula sa kapitbahay. Umupo siya sa gilid ng kutsyon, dinukot ang cellphone. May nag-text, mula yun kay Carla. Nabalitaan ko, lumaya ka na. Huwag mo akong hintayin, kung pupunta ako ang lalapit. Napatigil si Joel. Hindi yun welcome home. Hindi rin I love you. Pero hindi rin huwag mo na akong istorbohin. Maiksi pero may bakas ng pinto na hindi tuluyang isinasara. Nag-type si Joel. Salamat sa sagot, anak. Hindi kita hihintayin pero nandito lang ako. Araw-araw. Papa. Hindi na siya nag-abang ng reply. Pinulsan niya ng cellphone at tumihaya. Sa kisame, may lamat na parang guhit ng kalsada. Sa dulo ng guni-guni, muling kumutitap ang alaala. Ang gabing yon, ang sigaw, ang yabag, ang pulis na nagtanong, ang kamay niyang nanginginig, humugot siya ng mahabang hininga at binitiwan. Sa labas, umilaw ang iisang parol sa tindahan sa kanto. Tahimik na ang lungsod, maaga pa para sa Pasko, pero may hudyat ng liwanag. Kinabukasan, maaga siyang namalengke para bumili ng ilang gulay at isda. Bit-bit ang lumang eco bag,
Nakapila siya sa tindahan ng baboy. Tahimik siyang pumipili nang marinig ang bulungan ng dalawang tenderang nasa gilid. Yan yung galing kulungan, di ba? Pabulong pero malinaw. Oo, nakita ko dati sa balita. Buti pa nga't nakahanap pa ng trabaho dun sa karinderya. Ay, ewan ko kung kaya mong pagkatiwalaan yung ganyan. Ramdam ni Joel ang tinginan nila. Parang nakakapaso yun. Gusto sana niyang magsalita, pero pinili na lang niyang magbayad. Saka marahang naglakad papalayo. Habang binabalot niya ang gulay sa supot, mahigpit ang hawak niya. Hindi ako tatakbo. Bulong niya sa sarili. Kahit sa mata ng iba, wala na siyang halaga. Kailangan niyang magpakatatag para may araw na makita siya ng anak hindi bilang ex-con, kundi bilang isang ama. Mabilis lumipas ang mga araw. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon sa loob, naramdaman ni Joel ang sarili niyang katawan na muling inaabot ng hangin mula sa kalsada. Malaya, walang rehas, walang gwardyang nakamasid sa bawat galaw. Ngunit sa bawat hakbang palabas ng kulungan, ramdam niya pa rin ang mabigat na tingin ng lipunan. PDL, ex-con, hindi mapagkakatiwalaan. Kinabukasan ng kanyang paglaya, nagising si Joel ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Wala pang liwanag pero gising ng katawan niya. Sanay sa disiplina sa loob. Pinagmasdan niya ang maliit na silid sa likod ng karinderya. Isang kama, isang lumang electric fan at 2 kahon na pinaglagyan ng damit niya. Simple, pero higit pa sa lahat ng hinihiling niya ngayon. Lumabas siya at nadatnan si Aling Rusing. Abala na sa kusina. Ang mantika nagiinit na sa kawali. May amoy na ng bawang kahit hindi pa sumisikat ang araw. Maaga ka, komento ng Ale. Hindi man lang lumilingon habang tinatadtad ang sibuyas. Sanay na ho. Sagot ni Joel, kinuha ang basahan at nagsimulang magpunas ng mesa. Magandang ugali yan, tugon ni Aling Rusing. Pero tandaan mo, dito hindi sapat ang masipag, kailangan din ng tiwala. Sa akin, sa sukip, sa mga kasama mo. Tumango si Joel. Naiintindihan ko ho. Sa gilid, dumating si Dino. Nakaporma pa rin kahit madaling araw. Bagong sapatos, nakapolo, may suot pang shades kahit madilim pa. Good morning mga bossing! Bati nito, parang siyang may-ari. Nilalapag ang bag sa tabi ng kaha at ngumiti kay Joel. Game ka na pre? Oo. Maikli at diretso ang sagot ni Joel. Tinapik siya ni Dino sa balikat. Relax, basta makisabay ka lang sa bilis ko, makukuha mo to. Ako nang bahalang magturo. Pagsapit ng 7:00, unti-unti nang dumadagsa ang mga suki. Mga trabahador na pupunta sa construction site, mga estudyanteng papasok sa eskwela, ilang driver na nag-aabang ng almusal bago bumiyahe. Isang tapsilog! Dagdag sabaw! Sigaw ng isa. 2 long silog, iced tea, padagdag suka! Sunod ng isa pa. Para kay Joel, parang labanan ang unang bugso. Pero mabilis niyang inalala ang payo ni Pastor Ben. Huwag kang malunod, isa lang sa isang beses. Kaya't nakatutok siya sa pag-aabot ng plato, paglalagay ng sabaw at pagbabalik ng sukli. Sa bawat kilos, ramdam niya ang mata ni Dino sa kanya. Mabilis kumilos si Dino sa kaha, parang walang sablay. Pero sa gilid ng mata, napapansin ni Joel ang kakaibang kumpas ng kamay nito. Sandaling itinatakip ang resibo bago ipasok ang bayad, o kaya'y mabilis na paglapat ng palad sa drawer na parang may hinuhugot. Hindi nagsalita si Joel. Una pa lang, alam na niyang hindi siya dapat magbigay ng maling impresyon kay Aling Rusing. Sa ngayon, trabaho lang ang mahalaga. Sa kalagitnaan ng maghapon, dumating si Pastor Ben para kumustahin siya. Umupo sa mesa at umorder ng isang simpleng pansit. Kumusta? Tanong ni Pastor habang sinusundan ng tingin ang kilos ni Joel. Humihinga pa ho, Pastor. Sagot ni Joel, nakangiti ng bahagya. Lumapit si Aling Rusing, dala ang tray. Masipag tong si Joel, wika niya. Tahimik pero maaasahan. Sinabi ko na ho sa inyo, tugon ni Pastor. Bigyan nyo lang ng pagkakataon. Tingnan natin. Sagot ng Ale, walang emosyon, saka bumalik sa kusina.
Tumango si Joel. Hindi ako bibitaw. Umiling si Pastor, ngumiti. Hindi ka dapat bumitaw. At tandaan mo, hindi lahat ng tao'y agad-agad makikita ang pagbabagong pinipili mo. Pero araw-araw, Joel, araw-araw mong patutunayan. Kinagabihan, halos sumadsad ang katawan ni Joel sa kama. Pagod na pagod, nanginginig ang mga binti sa kakapila, kakabuhat at kakalapit sa mainit na kawali. Pero kahit ganon, magaan ang dibdib niya. Eto na yon, unang hakbang. Habang nasa labas na ako, may trabaho na ako. Dinukot niyang cellphone at muling nag-type kay Carla. Anak, kumusta ka na? Magandang araw ang lumipas. Kung sakali, sana makita kita kahit sandali. Pinindot niya ang send. Ilang minuto lang, tumunog ang phone. Agad na sumagot ang dalaga. Basta, wag kang gagawa ulit ng ikahihiya ko. Hindi ko pa alam kung handa na akong makita ka ulit. Pero, good job, Papa. Napahawak si Joel sa dibdib. Simple, maikli, pero higit pa sa kanyang inaasahan. Lumipas ang mga araw, unti-unting nakilala ng mga suki si Joel. Masinop yung bagong taga-serve ninyo, Aling Rosing. Komento ng isa. Oo nga, parang hindi napapagod. Dagdag ng isa pa. Ngumiti lang si Aling Rosing, pero bakas ang konting ginhawa sa mata. Habang abala sa pagbuhos ng sabaw si Joel, may sumingit na estudyante. Kuya, totoo bang preso ka dati? Natigilan si Joel, ang mga mata ng ibang suki nakatingin din sa kanya. Si Dino, bahagyang natawa, parang aliw na aliw. Tumingin si Joel sa estudyante at parahang umiti. Oo, totoo. Pero mas totoo na ngayon. Nagbubuhos lang ako ng sabaw para sa'yo. Tumawang estudyante. Okay ka, kuya? Bumalik ang ingay sa karinderya, pero sa loob ni Joel, may kirot at gaan na sabay na sumulpot. Hindi ko maitatago, pero hindi rin ako tatalikod. Habang nagliligpit ng mesa, may wallet sa sahig, katabi ng upuan. Binuksan ni Joel para makita kung may ID at agad niyang nakita ang makapal na pera sa loob. Sandali siyang tumigil, ramdam ang bigat ng mga matang nakamasid mula sa ibang crew. Wala siyang inaksayang oras, diretso nang iniabot kay Aling Rosing. Ma'am, naiwan po ito ng customer. Mahinahon niyang sabi. Kinuha yon ni Aling Rosing. Nakilala niya ito at agad tinawagan ang may-ari. Ilang minuto, bumalik ang lalaking pawisan at kabado at halos maiyak sa pasasalamat. Salamat pare, malaking ginhawa to. Sa gilid, may narinig si Joel na bulungan. Kung ibang tao yan, baka wala na yung pera. Ngayon, kahit papaano, may bahid ng panibagong tiwala na nabubuo. Isang gabi, matapos magsara, naiwan si Joel para maghugas. Si Dino naman, abala sa kaha, nagbibilang ng kita. Pre, wika ni Dino. Alam ko pinagkakatiwalaan ka ni Ma'am Rosing, pero ako talaga ang kanang kamay dito. Hindi ko naman inaagaw yon, sagot ni Joel ng banayad. Ngumisi si Dino. Good, kasi mahirap pag may nakikisawsaw, lalo na kung may history. Hindi sumagot si Joel. Tinuloy lang ang paghuhugas ng pinggan. Pero, don't worry, dagdag ni Dino, tinapik ang mesa. Basta sumunod ka lang sa agos, ayos tayo. Hindi lahat ng bagay kailangang tapat. Gets mo? Huminto si Joel, tumingin kay Dino. Diretso, walang pahiwatig ng takot. Hindi ako papasok sa ganyang agos, hindi na. Saglit na natahimik si Dino, saka ngumisi ulit. Bahala ka pre, basta tandaan mo sa labas, mabilis ang kumakapit sa madali. Ang mabagal, nauungasan. Tumalikod na si Dino at isinara ang kaha. Si Joel huminga ng malalim. Eto na yung kailangan kong bantayan. Dumaan pang ilang araw, muling bumisita si Pastor Ben at dinalhan siya ng maliit na notebook. Isulat mo rito ang mga araw na napili mong gawin ng tama. Hindi para ipakita sa iba, kundi para ipaalala sa sarili mo. Tinanggap yun ni Joel. Sa unang pahina, isinulat niya, Day 1, hindi ako tumakbo. Day 2, nagtatrabaho ako ng tapat. Day 3, pinili kong hindi pumatol kay Dino. Habang sinusulat niya yon, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng mundo.
Isang gabi, matapos ang trabaho, dumating si Carla sa karinderya. Nakatayo sa labas, hawak ang cellphone at nag-aalangan. Anak, Bulong ni Joel nang makita siya. Lumapit pero hindi agad humawak. Sumilip lang ako. Sagot ni Carla, malamig pa rin pero hindi na ganoon. Totoo palang nagtatrabaho ka rito. oo, totoo. Hindi ka na bumabalik sa dati? Umiling si Joel. Hindi ko na kayang bumalik. Tahimik si Carla saka tumango. Sige, uuwi na ako. Salamat sa pagdaan. Sagot ni Joel, nakatingin sa kanya hanggang sa makalayo ito. Pagbalik niya sa loob, nakangiti si Aling Rosing habang nag-aayos ng mga lalagyan. Anak mo? Oho, Mabuti, bantayan mo yan. Huwag mong hahayaang mawala ng tiwala. Tumango si Joel. oho, hindi ko hahayaan. Habang patuloy ang mga araw, lalong nagiging komportable si Joel sa kanyang trabaho. Pero kasabay nito, mas nagiging halata ang kilos ni Dino. May mga pagkakataon na parang masyado siyang pamilyar sa kaha. Masyado siyang mabilis sa paglabas-pasok ng resibo at laging siya lang ang nagbibilang ng kita bago matapos ang araw. Pinagmamasdan lang muna ni Joel. Hindi pa oras, pero alam niyang darating ang araw na ito mismo ang magiging ugat ng bagong bagyo. Sa ngayon, pinili niyang tumahimik sapagkat mas mahalaga muna na maramdaman ng anak niya na kahit gaano karumi ang nakaraan, kaya niyang pumili ng tama araw-araw. Sa mga sumunod pang araw, tila lumilipas ang oras ng mas mabilis para kay Joel. Kung dati sa loob ng kulungan ay parang kumakapit ang mga segundo sa bakal na rehas, ngayon sa karinderya ay para bang bawat araw ay isang mahabang pelikula na hindi niya alam kung paano matatapos. 7:00 pa lang ng umaga, puno na agad ang karinderya Rosing. May pila sa labas at ang mga estudyante, jeepney driver at construction worker ay sabay-sabay na sumisigaw ng order. 3 top silog, dagdag suka. 2 long silog, iced tea at extra rice. Kuya Joel, dagdag sabaw. Halos mawala ng boses si Joel sa kakasagot. Pero kahit hinihingal, nakangiti pa rin siya. Mas mabuti nang mapagod sa ganito kaysa mabato sa selda. Joel, bilisan mo! Sigaw ni Dino mula sa kaha, habang mabilis na nagbibilang ng sukli. Abay, ang bagal ka pa rin. Parang naglalakad sa gitna ng misa. Hindi na kumibo si Joel. Nilagay niya ang longganisa sa plato, inayos ang itlog at mabilis na inabot ang sukli. Nang makita ito ni Aling Rosing, tumango lang siya, tanda ng bahagyang pag-apruba. Basta siguraduhin mong hindi magkalat, Joel. Paalala ng Alice sa kanya. Oho, Maikli niyang sagot. Pagkatapos ng lunch rush, tahimik na nagpunas ng mesa si Joel. Pawis na pawis pero may kakaibang saya sa puso. Minsan, napapansin niya ang ilang suki na tumitingin sa kanya, magbubulong-bulungan. Yan ba yung bagong tauhan? Yung dating preso daw? Oo nga, pero tingnan mo, masinop, mabait, hindi mukhang kriminal. Napakagatlabi si Joel. Hindi niya gustong marinig pero alam niyang hindi niya rin yun matatakasan. Ang tanging magagawa niya, ipakita araw-araw na kaya niyang magbago. Isang hapon, bago magsara, dumating si Carla. Tahimik lang itong pumasok, nakaupo sa isang mesa at umorder ng pansit canton. Anak, Bati ni Joel, nanginginig ang boses. gusto mo ba ng malamig na tubig? Okay na ako. Tipid na sagot ni Carla. Hindi tumitingin. Tahimik silang dalawa habang kumakain ng dalagita. Hanggang sa bigla nitong ibaba ang tinidor at magsalita. Papa, bakit ka talaga nakulong? Para bang nabingi si Joel. Ilang sandali bago siya nakasagot. Anak, hindi pa ngayon. Hindi pa ako handang sabihin ang lahat. Tumingin si Carla. Seryoso ang mga mata nito. Kailangan kong marinig mula sa'yo, hindi sa iba. Kasi ang alam ko lang, iniwan mo kami ni Mama. At mula noon, wala na. Napaluha si Joel, pero agad niyang pinahid. Hindi kita iniwan. Hindi ko yun pinili.
Darating ang araw sasabihin ko sa'yo. Pero sana bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Umiling si Carla saka tumayo. Hindi ko alam kung kaya ko maghintay. Pero sige, salamat sa pansit. Umalis siya at naiwan si Joel na nakatitig sa mesa. Doon, nakita niyang notebook niya sa bulsa. Isinulat niya agad. Day 10, pinili kong magsabi ng totoo kahit kalahati lang muna. Kinabukasan, habang abala si Joel sa paghuhugas, lumapit si Dino. Pre, Bulong nito, nakasandal sa pader. alam kong sinusubukan mong maging mabait. Pero minsan, hindi sapat yan para mabuhay ka sa labas. Napatingin si Joel pero tahimik lang. May mga bagay na hindi mo dapat ipagtapat. Kunwari dito sa kaha. Dagdag ni Dino, bahagyang itinuro ang drawer. Kung alam mong may extra kang pwedeng makuha, bakit hindi? Galing din naman sa suki. Hindi naman nila mapapansin. Umiling si Joel. Hindi na ako babalik sa ganyan. Napangisi si Dino. Tigas mo ah. Tingnan natin kung hanggang kailan ang kaya mo. Habang papalapit ang besperas ng Pasko, lalo pang sumisikip ang karinderya. Dumadagsa ang mga tao, bumubuhos ang pera. Si Dino laging abala sa kaha. Si Joel walang tigil sa pagbubuhos ng sabaw at paglilinis ng mesa. Si Aling Rusing abala sa pagluluto pero bakas ang tiwala kay Joel. Magaling ka, Joel! Wika ni Aling Rusing minsang gabi. Kahit baguhan, parang sanay na sanay ka. Salamat ho. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Tumango ang ale, saka ngumiti. Huwag lang sana akong mabigo. Nanginginig ang dibdib ni Joel sa bigat ng salitang yon. Para bang isa yung panata na kailangan niyang tuparin. Samantala, si Carla ay unti-unting bumabalik sa karinderya. Hindi araw-araw pero sapat na para makita ni Joel na nagsisimula na siyang magbukas. Isang gabi, naglalakad silang dalawa pa uwi. Papa, tanong ni Carla, hindi ka ba nahihirapan sa mga tao? Alam ko na pinag-uusapan ka nila. Nahihirapan, Tapat na sagot ni Joel. pero mas nahihirapan akong isipin na tama sila kung titigil ako. Tumahimik si Carla. Sa dulo ng kalsada, bigla niyang hinawakan ang braso ng ama. Saglit lang bago bumitaw. Sana nga, Papa. Sana, totoo na hindi ka titigil. Hindi na nagdagdag si Joel ng salita. Sapat na sa kanya ang sandaling iyon. Ilang araw bago magpasko, napansin ni Joel ang kakaibang kilos ni Dino. Sa tuwing nagbibilang ito ng kita, laging nakaharang ang katawan. Parang ayaw ipakita ang buong proseso. Minsan, mabilis na itinatago ang isang resibo o kinikilos ang kamay sa ilalim ng kaha. Hindi ako pwedeng mag-akusa ng walang ebidensya. Naisip ni Joel. Pero may kutob siyang darating ang araw na siya ang mapagbibintangan. Lalo na siya ang ex-PDL. At hindi nga siya nagkamali. Isang gabi, matapos ang pinakamalakas na benta bago magpasko, biglang nag-ingay si Aling Rusing. Nasaan ang pera? Sigaw ng ale, hawak ang bukas na kaha. May kulang! Napatigil lahat. Si Dino agad na lumayo at tinitigan si Joel. Ako? Gulat na tanong ni Joel. Sino pa ba? Singit ng isang suki na nakarinig. Ekspreso ka, di ba? Hindi ako. Mariing tugon ni Joel, nanginginig ang kamay. Hindi ko kinuha yun. Joel! Malamig na wika ni Aling Rusing. Ikaw lang ang bago dito. Hindi ho ako. Halos lumuhod si Joel. Hindi ko sisirain ang pagkakataon ko. Hindi ko sisirain ang tiwala ng anak ko. Tahimik ang lahat, maliban sa mabilis na tibok ng puso ni Joel. Sa gilid ng mata niya, nakita niya si Dino, nakangisi, bahagyang nakatingin palayo, parang nagtatago ng sikreto. At doon niya naisip, ito na yun. Ito ang laban ko. Kinagabihan, bumalik si Joel sa kwarto, halos hindi makahinga. Dinukot niyang notebook at isinulat. Day 18, pinagbintangan ako, pero hindi ako susuko. Kailangan patunayan ko na kaya kong pumili ng tama kahit masakit. Humiga siya, nakatingin sa kisame. Sa isip niya,
Boses ni Pastor Ben. Hindi mo trabahong kumbinsihin ang lahat, pero trabaho mong piliin ang tama. Pumikit siya, nanginginig ang dibdib. Sa labas, narinig niya ang mga kantang pamasko at halakhak ng mga bata. Pero sa loob, tanging isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Paano ko patutunayan na hindi ako ang salarin? At habang papalapit ang bisperas ng Pasko, alam niyang mas mabigat pa ang mga araw na darating. Mainit ang sikat ng araw, pero mas mainit ang loob ng Karinderya Rosing. Pagsapit ng 11:00, halos masiraan ng bait si Joel sa dami ng order. May pila hanggang kalsada. Ang amoy ng pritong manok, tapa at sinangag ay halo-halong lumulutang sa hangin. Sa labas, may nagbebenta ng parol at naglalako ng puto bumbong. Pero ang karamihan, kumakain muna bago magsimba. Joel, bilisan mo! Dagdag rice sa table 3! Sigaw ni Aling Rosing habang pinupunas ang tuwalyang nasa leeg. Opo, ma'am. Sagot ni Joel, halos sumisigaw na rin. Nagmamadali siyang naglagay ng kanin sa plato. Inilagay ang ulam at iniabot sa estudyanteng gutom na gutom. Sa gilid ng mata niya, muling nakita si Dino. Abala ito sa kaha, mabilis ang kamay, parang sayaw ng daliri sa pera. Minsan ay napapansin ni Joel ang tila pagdulas ng isang papel patungo sa bulsa ng jacket ni Dino. Pero sa bilis ng galaw, mahirap patunayan. Diyos ko, bantayan niyo ako. Bulong ni Joel sa isip. Bisperas nga, kaya mas malakas ang kita. Sunod-sunod ang bayad, sukli at resibo. Ang drawer ng kaha, puno ng 500 at 1,000. Si Dino ang tanging humahawak noon. Pre, Bulong ni Dino kay Joel sa gitna ng ingay. Huwag mong papakailaman ng kaha. Ako lang ang may hawak dito. Huwag kang mag-alala. Malamig na sagot ni Joel. Hindi na nag-abala pang tumingin. Maya-maya'y dumating si Carla. Nakaputing blouse at simpleng pantalon, may dalang maliit na bag. Natigilan si Joel. Anak, Bulong niya rito. Ngumiti si Carla, tipid pero totoo. Tutulong na lang ako mag-serve, Papa. Ang dami niyong customer. Nagulat si Joel pero mabilis na tumango. salamat. Huwag ka lang magpapakapagod. At doon, nagsimula silang magtrabaho na mag-ama. Si Joel abala sa ulam, si Carla nag-aabot ng tubig sa mga suki. May ilan pang nakapansin. Aba, anak pala ni Joel yan. Bulong ng isa. Maganda, saka mabait. Saglit na nakaramdam ng init sa dibdib si Joel. Ito na siguro ang Pasko para sa akin. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, unti-unti nang humupa ang pila. Halos ubos na ang ulam, pawis na pawis silang lahat. Si Aling Rosing, tuwang-tuwa. Grabe ang benta ngayong araw, sabi ng Ale. Siguradong doble ang kita natin. Boss, ako na magbibilang. Alok ni Dino, agad na binuksan ang kaha. Nakayuko ito at mabilis ang kamay. Joel, linisin mo ang mga mesa, utos ni Aling Rosing. Opo, Sagot ni Joel at agad nagpunas ng basahan. Habang abala siya, napansin niyang pumasok si Dino sa maliit na banyo sa likod, dala ang maliit na bag. bakit bitbit niya ang bag? Tanong niya sa sarili, pero hindi siya kumibo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Dino, nakangisi. Ayos na boss, malaki ang kinita natin. Ngunit pagkaraan lamang ng 10 minuto, biglang napasigaw si Aling Rosing. Sandali lang! Nasaan ang pera? Nagulat ang lahat. Nakabukas ang kaha. Wala ang malaking bungkus ng pera. Yung naipon mula pa umaga. Hindi pwede! Sigaw ni Aling Rosing. Kulang! Dapat nasa 30,000 ito! Napatigil ang mga tao sa loob ng karinderya. Ang mga natitirang suki, nagbulungan. May nagnakaw! Baka yung bagong tauhan nila. At lahat ng mata, sabay-sabay na napunta kay Joel. Hindi ako yun. Halos pasigaw na sabi ni Joel, nanginginig ang tinig. Pero si Dino, mabilis na sumabat. Boss, kanina ko ba napapansin? Si Joel palagi nakatingin sa kaha. Baka... Uy! Putol ni Joel, namutla sa galit. Hindi ako magnanakaw. Tahimik ang lahat. Si Carla nakatayo sa gilid, nanlalaki ang mga mata. Joel!
Malamig ang boses ni Aling Rosing, puno ng bigat. Ikaw ang bago dito. At alam mong dati ka ng... Alam kong PDL ako. Sigaw ni Joel, halos manginig. Pero hindi ibig sabihin na magnanakaw na ako. Sino pa ba? Sabat ng isang suki. Wala namang iba rito. Naramdaman ni Joel na para siyang nililitis. Para bang bumalik siya sa gabing yon. Sigawan, kamay na puro sugat, at mga pulis na sabay-sabay na nagbintang. Hindi ako. Mahina niyang ulit, nangingilid ang luha. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Carla at nakatitig kay Aling Rosing. Ma'am, mahina pero matapang ang boses. Hindi po magnanakaw si Papa. Tahimik ang paligid. Paano ka nakakasigurado? Tanong ng isang matandang suki. Tumingin si Carla kay Joel, saka muling nagsalita. Kasi nakita ko siya buong araw. Oo, napapagod siya pero hindi siya lumalapit sa kaha. Hindi siya ganon. Saglit na napatingin si Aling Rosing kay Dino na nakakunot ang noo pero mabilis na nag-aayos ng mukha. Sino pa nga ba? Hindi ko alam. Ma'am, singit ni Joel, nanginginig pa rin. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Patutunayan ko na hindi ako ang kumuha. Huminga ng malalim si Aling Rosing. Sige Joel, pero tandaan mo, isang pagkakamali, tapos ka na rito. Tumango si Joel, mahigpit ang kamao. Hindi ko hahayaang bumalik ang nakaraan. Hindi ko hahayaang sirain ni Dino ang pangalan ko. At hindi ko hahayaang masira ulit ang tiwala ng anak ko. Sabi ni Joel sa sarili. Pag-uwi nila ni Carla, tahimik ang biyahe. Sa jeep, nakatingin lang sa labas ang dalagita. Si Joel, pinipilit magsalita pero walang boses na lumalabas. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si Carla. Papa, mahina niyang wika. Maniwala ka kahit natatakot ako. Naniniwala akong hindi ikaw yon. Parang nabunutan ng tinik si Joel. Napaluha siya at pinilit ngumiti. Salamat anak. Yun lang ang kailangan ko ngayon. Pag-uwi, isinulat niya sa notebook. Day 24. Pinagbintangan ako pero may naniniwala sa akin. Ang anak kong si Carla. At sa gabing yon, bago matulog, nakatitig siya sa kisame. Mahigpit na hawak ang notebook. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya ang pumili ng tama, may isa pang pumipili kasama niya. Kinabukasan, nang matapos ang kaguluhan sa karinderya, mabigat ang hangin. Parang lahat ng mata ay nakalikit kay Joel habang pumapasok siya. Ang dating sigawan ng order at tawanan ng suki, biglang naging bulungan at tingin na puno ng alinlangan. Yan yung sinasabi kong preso dati. Ano pa nga ba, di magnanakaw ulit. Tinanggap ni Joel ang lahat. Nakatungo, tahimik. Kung sasagot ako, mas lalo lang akong mukhang guilty. Bulong niya sa sarili. Sa kusina, si Aling Rosing ay nakaupo, may hawak na notebook ng benta. Malalim ang kunot sa noo. Joel! Malamig ang tono. Pumapasok ka pa rin. Opo ma'am, hindi ko po kayang tumakas. Gusto ko pong patunayan na hindi ako ang kumuha. Matagal siyang tinitigan ni Aling Rosing, saka bumuntong hininga. May 1 linggo pa bago ang bagong taon. Kung hindi ka makakapagbigay ng malinaw na paliwanag bago ron, hindi na kita matatanggap. Tumango si Joel. Naiintindihan ko ho. Sa gilid, nakangising sumisingit si Dino. Boss, baka wala na talagang paliwanag. Alam mo naman kung saan galing ang mga yan. Dino, singhal ni Aling Rosing. Wala ka ring pruweba. Tumahimik ka na lang. Napangisi si Dino sabay kindat kay Joel. Pagsapit ng tanghali, nagpunas ng mesa si Joel nang lumapit si Carla. Papa, hindi ka pwedeng manahimik lang. Mahinang wika ng anak. Kung totoo na hindi ikaw ang kumuha, dapat may makita kang ebidensya. Anak, hindi ako pulis. Hindi mo kailangan maging pulis, basta maging mapanuri ka lang. Napaisip si Joel. Tama ang anak niya. Hindi siya pwedeng dumaban sa sinasabi ng iba kung wala siyang maipapakitang ebidensya. Kinagabihan, matapos magsara ang karinderya, naiwan si Joel para maglinis. Habang nagwawalis, napansin niyang maliit na piraso ng resibo sa ilalim ng mesa. Malapit yun sa kaha. Medyo gusot, parang sinadyang itapon. Pinulot niya yon, nakalagay, benta,
350, bayad 500, sukli 150. Pero wala itong official stamp ni Aling Rusing at nakasulat lang sa ballpen ng paid. Bakit wala sa logbook to? Tanong niya. Kinabukasan, muling napansin ni Joel ang kilos ni Dino. Tuwing may nagbabayad ng malalaking pera, mabilis itong nagkakalkal ng sukli, saka parang may itinatago sa bulsa bago ibigay ang resibo. Minsan, ang perang ibinabalik sa kaha ay mas mababa kesa sa tunay na bayad. Sa gilid, napansin din ni Carla. Lumapit siya kay Joel nang makaluwag. Papa, nakita mo ba yung kamay ni Dino? Parang dinadaan niya sa bulsa bago ilagay sa kaha. Tumango si Joel. Oo, pero kailangan ng mas malinaw na ebidensya. Ilang araw pa, nagkaroon siya ng isa pang pahiwatig. Habang nagtatapon ng basura, nadiskubre niya sa ilalim ng plastic bag ang isang lumang resibo na tinupi at itinapon. Kapansin-pansin, lahat ng yon ay may bayad na malalaking halaga. 1,500, pero wala sa logbook ng araw na yon. Pinulot niyang mga resibo at isinalid sa bulsa. Makalipas ang ilang gabi, dumating si Pastor Ben. Joel, kumusta? Nabalitaan ko ang nangyari. Wika nito. Pastor, ako ang unang pinagbibintangan pero may nakuha akong resibo. Kutob ko ay si Dino ang may gawa. Tiningnan ni Pastor ang mga resibo. Kung totoo yan, hindi lang kutob ang hawak mo. Ayusin mo lang ang detalye para makita ng lahat. Mula noon, nagsimula ang tahimik na imbestigasyon ni Joel. Oras ng pagkawala, abala siya sa paglilinis, may suking makakapagpatunay. Number 2, kilos ni Dino. Lumabas ng banyo, bitbit ang bag bago natuklas ang wala ang pera. Number 3, basurahan. May mga resibong itinapon. At ika-4, bulsa at jacket. Lagi niyang pinapasok ang kamay bago ibalik ang pera sa kaha. Isinulat ni Joel ang lahat sa kanyang notebook. Ilang araw ang lumipas, lumapit si Carla. Papa, nakita ko si Dino kagabi. May inilagay siyang makapal na sobre sa bag niya. Nanlaki ang mata ni Joel. Sigurado ka? Oo, hindi ko lang alam kung anong laman. Anak, ito na yon. Pero kailangan natin tong ipakita sa harap ng lahat. Dumating ang pagkakataon sa araw mismo ng besperas ng bagong taon. Maraming tao, maraming suki, at muling bumuhos ang pera. Habang abala si Dino, tahimik na nagmamasid si Joel. Nang magpunta si Dino sa banyo, dala ang bag, sinundan niya ito mula sa labas. Pagbalik ni Dino, nakita niyang mas nakaumbok ang bulsa. Kinabukasan, matapos magsara, biglang napansin ni Aling Rusing na may kulang na naman sa kaha. Hindi pwede to! Sigaw ng Ale. May nawawala na namang 5,000! Nang muling mapatingin ang lahat kay Joel, huminga siya ng malalim at nagsalita. Ma'am, kung gusto niyo ng sagot, pakinggan niyo muna ako. Hindi ako magnanakaw. Pero may nakita akong mga ebidensya na magpapatunay kung sino talaga ang kumuha. Inilabas niya ang mga gusot na resibo mula sa bulsa. Ito po ang mga resibo na dapat nasa logbook, pero itinapon sa basurahan. Lahat ng to galing sa mga oras na si Dino ang nasa kaha. Nagulat si Aling Rusing. Anong ibig sabihin nito? Na may perang hindi na ibabalik sa kaha at itinago. At ma'am, ilang suki ang makapagsasabi na nasa mesa ako ng mga oras na yon. Hindi ko hawak ang kaha. Hindi ako ang pwedeng kumuha. Joel, tama na! Singit ni Dino, pawis na pawis. Nag-iimbento ka lang para mailigtas ang sarili mo. Pero tumayo si Carla. Hindi siya nag-iimbento. Nakita ko mismo. Si Dino, inilalagay sa bag niya ang makapal na sobre. Nagkagulo ang mga tao. Nanlaki ang mata ni Aling Rusing. Dino! Totoo ba to? Hindi boss, kalokohan yan. Pero sa sobrang taranta, hindi na napansin ni Dino na mula sa bulsa ng kanyang jacket, nahulog ang isang kapirasong perang 500 pesos. Napatidig ang lahat. Tumahimik ang karinderya. Dino! Malamig na boses ni Aling Rusing. Ikaw ang kumuha! Namula si Dino, saka biglang nagdahilan. Boss, kailangan ko lang ng pera. Pansamantala lang sana. Huwag mo akong lokohin! Sigaw ng Ale. Matagal ka nang nandaraya! At sa wakas, bumigat ang balikat ni Joel. Pero hindi na sa bigat ng paratang, kundi sa ginhawang may naniniwala na ulit.
Nanginginig ang labi ni Joel habang nakatitig kay Carla. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nagsalita ang anak niya para sa kanya. Pero alam niyang hindi sapat ang resibo o ebidensya. May mas mabigat pang kailangang lumabas. Ang katotohanan, 7 taon na ang nakakalipas. Lumapit siya kay Carla, halos pabulong. Anak, matagal ko nang itinatago. Kailangan mong malaman kung bakit talaga ako nakulong. Tahimik ang paligid kahit si Aling Rosing marahang tumalikod sa mga suki at lumapit. Parang binigyan silang dalawa ng espasyo. 7 taon nang nakalipas. Mahina ang tinig ni Joel. Gabi, umuulan. May lalaking sumalakay sa akin, may hawak na patalim. Nagkagulo kami, nagkatulakan at sa isang iglap, ang patalim ay tumama sa dibdib ng nanay mo. Hindi ko sinasadya, pero siya ang nadamay. Simula nun, ako na ang may kasalanan sa lahat. Nanginginig si Carla. Hindi makapaniwalang mali ang nalalaman niya. Luhaan siyang nagtanong, Papa, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil bata ka pa nun, hindi mo pa kayang intindihin. Pero ngayon, oras na marinig mo ang totoo. At sa hindi inaasahan, bigla siyang niyakap ng anak. Mahigpit, buo, parang lahat ng taon ng layo at galit ay nabasag sa sandaling yon. Papa, galit ako sa iyo noon. Akala ko iniwan mo kami, pero hindi pala. Hindi pala ganun. Hindi na ako galit. Patawarin niyo po ako. Ako ang patawarin mo, anak. Halos madurog ang puso ni Joel. Doon sa harap ni Aling Rosing, nakita ng lahat ang pinakamatinding laban na kanyang napagtagumpayan. Hindi laban sa korte, kundi laban sa sarili at sa anak na muling yumakap sa kanya. Tuluyang napatungo si Dino, umiiyak. Boss, pasensya na. Kailangan ko lang talaga ng pera. Huwag mo kong ipakulong. Please. Kung nagsabi ka na tulungan sana kita, pero ninakawan mo ko, nilaglag mo si Joel. Sinira mo ang tiwala ng lahat. Dumating ang 2 pulis kasama ng 2 barangay tanod. Dinakip si Dino na kayuko itong lumabas ng kainan. At sa wakas, nawala ang tinik na bumabalot sa karinderya. Pagbalik sa loob, humarap si Aling Rosing kay Joel. Pasensya ka na, Joel. Pinagdudahan kita pero ngayon alam ko na. Hindi ikaw ang malikot ang kamay at higit sa lahat hindi mo sisirain ang karinderya ko. Napaluha si Joel. Salamat ho, ma'am. Salamat sa tiwala. Lumapit si Pastor Ben na dumating din sa oras na yon. Joel! Wika niya nang nakangiti. Ito ang sinasabi ko. Hindi mo kailangan kumbinsihin ng lahat. Pero kailangan mong piliin ang tama kahit masakit. Ngayon nakita nilang lahat ang totoo. Tumango si Joel. Oho, Pastor. Tama ho kayo. Ngayon ko ho napatunayan ang lahat. Sa labas, bumuluwak ang ingay ng paputok. Nagsimula na ang Misa de Gallo at ang mga batang nagtakbuhan sa kalsada, hawak ang mga parol na umiilaw. Sa loob ng karinderya, tahimik na nakaupo si Joel at si Carla. Magkatabi, parehong nangingilid ang luha pero magaan ang loob. Papa, mahina ang boses ni Carla, nakasandal sa balikat ng ama. Simula ngayon, araw-araw, pipiliin din kitang paniwalaan. Hindi napigilan ni Joel ang luha. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Araw-araw, anak. Pipiliin kong hindi na kita bibiguin. Noong pauwi na sila, naglalakad si Joel kasama si Carla. Tahimik sa una hanggang sa nagsalita ang dalagita. Papa, proud ako sa'yo. Napahinto si Joel. Bakit? Kasi hindi ka tumakbo, nilabanan mo kahit mahirap, kahit na ang mga matay masama ang tingin sa'yo. Anak, salamat. Salamat na naniwala ka sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka bumigay na ako. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Carla saka mahigpit na hinawakan ang kamay ng ama. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. At sa ilalim ng mga ilaw ng parol sa kalsada, ramdam ni Joel na kahit hindi pa tapos ang laban, may dahilan na siya para lumaban araw-araw. Kinabukasan, hindi marangya, walang mamahaling handa pero sa maliit na mesa ng karinderya, kumakain sina Joel, Carla, Aling Rosing at ilang suki na naging kaibigan na. May pansit, pritong manok at mainit na sopas. Para sa bagong simula,
sabi ni Aling Rosing, nagtaas ng baso ng soft drinks. Ngumiti si Joel para sa bagong tiwala at sabay-sabay silang nag-toast. Sa labas, maliwanag ang langit, puno ng fireworks at iba't ibang kulay ng ilaw. Sa loob ng karinderya, may mas maliwanag pa. Ang puso ni Joel na sa wakas ay natuto ng patawarin ng sarili at matamo ang pagpapatawad ng anak. At sa gabing yon, habang nakaupo sa labas ng karinderya, hawak ang notebook, sumulat si Joel. Day 25, pinagbintangan ako, pero napatunayan kong kaya kong pumili ng tama. At ngayong gabi, hindi lang ako ang pumipili, kasama ko ang anak ko. Isinara niyang notebook, tumingala sa langit na puno ng mga bituin at bumulong siya. Salamat Panginoon, hindi pa tapos ang laban pero ngayon, alam kong may liwanag na. Lumipas ang ilang buwan matapos ang besperas ng Pasko at Bagong Taon. Sa bawat araw na dumadaan, ramdam ni Joel na unti-unting nagbabago ang kanyang mundo. Hindi na siya ang dating lalaking nakayuko, tinatabunan ng tsismis at paratang. Unti-unti, natutunan ng mga tao na may halaga pa rin ang isang taong bumangon mula sa pagkakatalo. Joel, siguraduhin mong mainit pa yan bago ihatid. Paalala ni Aling Rosing sabay abot ng order slip. Opo ma'am. Sagot ni Joel, nakangiti. Bit-bit niya ang tray ng 3 take-out na pansit at 2 sisig. Matapos ang insidente kay Dino, lalong tumibay ang tiwala ni Aling Rosing kay Joel. Ngunit isang araw, kinausap siya ng Ale. Joel, wika nito, kaya mo nang magsimula. Nakikita ko kung paano ka kumikilos, kung paano ka pinagkakatiwalaan ng mga suki. Hindi ka na dapat laging nasa ilalim ng pangalan ko. Dapat ay meron ka na rin sa'yo. Nabigla si Joel. Ma'am, hindi ko pa ho kaya. Kaya mo, mariing tugon ng Ale. At tutulungan kita. Tutulungan kitang magtayo ng sarili mong maliit na kainan. Tawagin mo kahit anong gusto mo. Basta siguraduhin mong ilalagay mo ron ang puso mo. Halos maluha si Joel. Hindi niya inasahan na may magtitiwala pa sa kanya ng ganito. At ilang linggong lumipas sa tulong ni Aling Rosing at ni Pastor Ben, nakapagbukas siya ng isang maliit na lugawan sa kanto. Hindi ingrande, 2 mesa, isang kalderong malaki, isang mas maliit na kaldero ng tokwat baboy at pritong lumpia. Pero para kay Joel, ito na ang pinakamalaking negosyo ng buhay niya. Lugaw ni Joel, yun ang pangalan. Simpleng tarpaulin lang ang nakasabit pero bawat letra ay puno ng pangako. Sa unang araw ng bukas, kinabahan si Joel. Paano kung walang bumili? Bulong niya kay Carla. Ngunit bago pa sumapit ang 6:00 ng umaga, may dumating ng 3 tricycle driver. Pare, lugaw nga. Dagdag tokwa. Boss, 2 order. Extra chili oil. At hindi pa nagtatagal, may estudyanteng bumili ng take-out, isang matandang Ale na nagpa-deliver, at ilang suki ni Aling Rosing na dumalaw para sumuporta. Huwag kang mag-alala, Joel. Biro ni Pastor Ben nang dinalaw rin siya. Kung wala kang suki, araw-araw akong kakain dito. Pero mukhang hindi mo na ako kailangan. Napangiti si Joel. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya empleyado, siya na ang may-ari. Samantala, si Carla ay patuloy na nag-aaral ng mabuti. Hindi naging madali sa kanya ang mag-adjust. Maraming taon siyang may bigat sa dibdib. Galit sa ama at takot sa mundo, pero simula nang lumabas ang katotohanan, para bang nabunutan siya ng tinik. Papa, ngayon ko lang naramdaman na buo ulit ang buhay ko. Minsan niyang sabi, habang sabay silang nag-aayos ng mesa sa lugawan. Anak, pasensya ka na kung ngayon lang, sagot ni Joel. Pero simula ngayon, lagi na ako nandito. At pinatunayan niya yon. Kahit pagod siya sa negosyo, siya ang gumigising kay Carla tuwing umaga para pumasok. Siyang naghahanda ng baon kahit simpleng pandesal at kape. Siya ang sumasalubong sa anak tuwing hapon. Nang dumating ang huling quarter ng school year, nagpakitang gila si Carla. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nagawa niyang maging honor student. Hindi lang siya basta pumasa, naging top 5 siya sa klase. Isang gabi, habang nag-aaral si Carla sa mesa ng lugawan, dumating si Joel, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na gatas. Para sa brain cells mo, biro niya. Salamat Papa, sagot ni Carla at nakangiti. Alam mo ba, kung wala ka, baka hindi ko kinaya.
Pero ngayong nandito ka, parang kayang-kaya ko ng lahat. Naluha si Joel. Anak, kaya mong mag-isa. Pero masaya ako na nandito ako para suportahan ka. Dumating ang araw ng recognition, puno ng covered court ng mga magulang at estudyante. May mga banderitas, may tugtog ng marching band at amoy ng bagong pinturang stage. Nakaupo si Joel sa likod, suot ang simpleng polo. Hindi niya alam kung paano kikilos. Hindi pa siya nakapunta sa ganitong okasyon. Isa-isang tinawag ang mga estudyante. With honors, Carla Hernandez. Halos mabingi si Joel sa palakpakan. Tumayo siya, nanginginig ang tuhod habang nakikita ang anak niyang nakauniforme. Maayos ang buhok at may hawak na medalya. Papa, dito ka! Tawag ni Carla mula sa stage at nakangiti. Nanlaki ang mata ni Joel. Ako? Oo, halika! Umakyat siya sa entablado, halos hindi makahinga. At sa harap ng lahat, isinabit ni Joel ang medalya kay Carla. Para sa iyo to, Papa, bulong ng dalaga. Kasi hindi lang ako ang nag-aral. Nag-aral ka ring maging ama ulit. Tumulo ang luha ni Joel. Hinawakan niya ang kamay ng anak at niyakap ito. Palakpakan ang buong covered court. Ang ilan, naalala pang chismis noon tungkol kay Joel. Pero sa harap ng lahat, kitang-kita nilang isang ama at anak na muling nagtagpo, muling bumuo at muling nagkaroon ng tiwala sa isa't isa. Pagbalik nila sa lugawan, dala-dala pa rin ni Joel ang medalya. Nakabitin yun sa dingding katabi ng simpleng rosaryo na ibinigay ni Pastor Ben. Papa, sabi ni Carla habang sabay silang naghahanda ng kaldero. Alam mo ba kung anong natutunan ko? Ano yun, anak? Na hindi lahat ng pagkakamali ay katapusan, pwede pala talagang magsimula ulit at pwede pa rin maging masaya kahit wasak ang nakaraan. Ngumiti si Joel, napaluha. Tama ka, anak. At sa araw-araw, pipiliin nating magsimula ulit. Lumapit si Carla, yumakap sa ama. Mahal kita, Papa. Mahigpit ang yakap ni Joel. Mahal na mahal din kita, anak. At sa labas ng lugawan, dumaan ang mga batang naglalaro. Ang araw ay unti-unting lumulubog, pero ang ilaw mula sa maliit na karinderya ay maliwanag at puno ng pag-asa. Para kina Joel at Carla, hindi na mahalaga kung gaano kadilim ang nakaraan. Ang mahalaga, sa bawat bagong umaga, pinipili nilang magtiwala, magmahal at magsimula ulit. 2 taon ang lumipas mula nang una nilang buuin muli ang tiwala sa isa't isa. Sa loob ng panahong yon, nagbago ang lahat para kay Joel at kay Carla. Ang dating maliit na lugaw ni Joel ay lumago. Hindi na lang ito lugawan sa kanto, mayroon na itong 2 branches, isa malapit sa palengke at isa sa tabi ng eskwelahan. May bagong signboard na makulay, may logo na gawa mismo ng mga estudyanteng naging suki. At higit sa lahat, hindi na lang ito negosyo, isa na itong simbolo ng pagbabagong buhay. Tuwing umaga, makikita si Joel na abala sa pagluluto, amoy bawang at luya, singaw ng mainit na lugaw at tawanan ng mga suki. Pero higit sa lahat, makikita ring tumutulong si Carla. Hindi lang bilang anak, kundi bilang katuwang sa negosyo. Papa, masyadong maalat yung tokwa kagabi, komento ni Carla habang inaayos ang mga mangkok. Kasi ikaw ang naglagay ng toyo. Biro ni Joel at tumatawa. Papa, wag mong baligtarin. Kayo po yung gumawa nun. Sagot ni Carla at natatawa rin. Ganito ang buhay nila ngayon. Puno ng tawa, puno ng asaran, pero puno rin ng pagmamahalan. Samantala, si Carla ay patuloy pa rin sa pag-aaral. Hindi na lang siya simpleng estudyante, naging consistent honor student sa high school. At ngayong taon, tatanggapin na siya sa isa sa mga kilalang universidad. Papa, nakapasa ako sa scholarship exam. Halos pasigaw na balita ni Carla isang gabi, bit-bit ang liham mula sa paaralan. Napahinto si Joel sa paghihiwa ng bawang. Totoo ba yan, anak? Opo, Papa, may full tuition grant ako. Naluha si Joel, niyakap ang anak. Salamat, Panginoon. Anak, pinagmamalaki kita. Hindi lang ako ang dapat pasalamatan, sagot ni Carla. Kundi ikaw. Dahil kung hindi ka bumangon, wala rin ako dito. Natahimik si Joel, puno ng pasasalamat. Sa wakas, nararamdaman niyang nababawi niya ang mga taon na nawala. Punta ulit tayo sa mama mo bukas. Todo ngiti si Carla. Sige po, mag-picnic po ulit tayo kasama siya.
Oo ba, sabihin mo lang kung ano gusto mo. Akong bahala at lulutuin ko yon. May pagmamalaking sabi ni Joel. Ngunit hindi natatapos ang lahat sa pagiging ama lamang. Sa isang lugawan na puno ng suki, may isang babaeng madalas na dumarating. Si Lina, isang guro sa kalapit na eskwelahan. Magaan ang ngiti, simple ang pananamit, pero halatang may kabaitan sa bawat kilos. Joel, isang lugaw ulit, dagdag tokwa. Pero wag masyadong maanghang ha? Nakangiting sabi ni Lina sabay abot ng bayad. Opo, ma'am teacher. Biro ni Joel. Pero dagdagan ko ng konting sibuyas para mas masarap. Napangiti si Lina. Hindi ka talaga mauubusan ng pakulo, Joel. Nagtawanan ng dalawa. Sa umpisa, simpleng palitan lang ng hi at hello. Pero habang tumatagal, napapansin ni Carla ang kakaibang kislap sa mata ng ama tuwing dumarating si Lina. Papa, biro ni Carla isang gabi. Lagi na lang bang si Ma'am Lina ang huling customer mo? Napakamot si Joel. Kasi siya ang huli ring lumalabas sa school at sakto lang. Ngumisi si Carla. Papa, hindi ka marunong magsinungaling. Namula si Joel pero natawa na rin. Hindi niya itinatanggi na matagal na niyang hindi nararamdaman ng ganoon saya. Yung simpleng pagngiti ng isang tao na parang tinatanggal ang bigat sa dibdib. Isang gabi, matapos magsara ng lugawan, nakaupo sina Joel at Carla sa labas. Pinagmamasdan ang mga parol na nakasabit pa rin kahit tapos na ang Kapaskuhan. Papa, tanong ni Carla, hindi ka ba natatakot na magmahal ulit? Tahimik si Joel, huminga ng malalim. Natakot ako noon kasi iniwan ako ng nakaraan. At akala ko wala na akong karapatang maging masaya. Pero ngayon siguro hindi na ako takot. Siguro may oras para magmahal ulit. Ngumiti si Carla, marahang hinawakan ang kamay ng ama. Kung saan ka magiging masaya, Papa, susuportahan kita. Basta huwag mo kalilimutan, ako pa rin ang number 1 sa puso mo. Ngumiti si Joel. Kahit may dumating pa anak, ikaw ang una at ikaw ang dahilan kung bakit kaya kong magsimula ulit. Sa katahimikan ng gabi, ramdam nilang pareho na ang buhay ay may sugat pero may kakayahan ding maghilom. At sa bawat bagong umaga, may panibagong pag-asa. Paglipas ng panahon, lalo pang lumago ang negosyo. Si Carla ay pumasok na sa kolehiyo, patuloy na umaani ng karangalan. Si Joel unti-unting nagiging kilala sa komunidad, hindi bilang ex-PDL, kundi bilang huwarang ama, negosyante at mabuting kaibigan. At sa gilid ng lahat ng ito, nariyan si Lina. Hindi pa malinaw kung saan patutungo, pero sapat na ang bawat simpleng pag-uusap, bawat ngiti at bawat mangkok ng lugaw at tasa ng kape na pinagsasaluhan para magkaroon ng bagong simula. Isang gabi, habang magkatabi silang mag-ama sa lugawan, tinanong ni Carla, Papa, kung may sasabihin kang isang pangako para sa ating dalawa, ano yon? Tumingin si Joel sa anak, saka ngumiti. Na kahit anong dumating araw-araw, pipiliin kong manatili. Para sa'yo, para sa atin. At kung papala rin, para sa bagong pag-ibig na darating. Ngumiti si Carla. Tama, kasi ang totoong pagbabago, araw-araw pinipili. At sabay silang tumawa, habang sa malayo, unti-unting sumisikat ang araw. Liwanag ng bagong umaga, liwanag ng bagong pag-asa. Ang bisperas ng liwanag ay nagpapaalala na walang sino man ang lubos na ikinukulong ng kanyang nakaraan. Ang tunay na pagbabago ay hindi isang pangyayari, kundi ang araw-araw na pagpili na maging tapat, mapagmahal at magpatawad. Sa laban ni Joel, nakita natin na ang tiwala ay muling nabubuo sa katapatan at sakripisyo at ang kapatawaran mula sa iba at mula sa sarili ay siyang nagbubukas ng daan patungo sa mas maliwanag na bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.